Alright guys, at mga kaara, dala natin today ay ang Vogue 525R. Currently has 2,156. Para mga 6 kilometers ko pa lang siya nagagamit. Salamat sa Vogue for letting us try this. Let's go. So far so good din. Pormahan, syempre it's a naked bike. So medyo na miss ko yung ating 500R dati. So ang plano ko guys sa mga kaaro, ikumpara to doon sa kanilang dating model, yung pareho ng atin dati, which is the 500R. So hingin natin ang tulong ni Mark. We'll discuss it pagdating natin sa showroom. So dadaling ko kayo sa showroom today para ipakita yung similarities and differences siguro. Yan lang. Biglang lumabas tong si kotse. Yan ang kagandahan na may ABS guys sa pangakaaraw. Safe pa rin. Of course, you know, wag mo na mabibiritin masyado. I mean, tama lang. Nakakatawa rin tong isang to. So appearance wise, not much of difference kung ikukumpara siya sa 500R, pero may mga ilang bagay na binago sila rito. Oh, sarap din pang banking guys. Oh, isa kaagad na dead giveaway dito. Halatang maganda rito sa motor na to pagka ang height mo sa mga 5 flat, 5'1", 5, you know, pwede sa ito. Kasi itong motor na to ay ako ay isang 5'4", pero so far okay ang tayuan natin dito. Napakagaan naman manibela niya. Partida, may pilay-pilay pa yung kanan ko rito. So isang halata nyo kaagad na diferensya ay iba yung kanyang panel. Woo! Alright, kalookan na tayo. I-reveal ko na lang yung presyo mamaya na. Ang kapit ng gulong. Well, obviously Pirelli rin naman to. Same na gulong na ginamit nila. Naka Angel GT na to. So syempre makapit yan. Man talagang kinarinig mo na pre Man talagang kinarinig mo na. So kanina guys at mga kaaro, nabanggit ko na i-discuss natin yung dalawang unit nila, yung old at saka yung bago, para malaman ninyo ang difference ng dalawang klase ng motor. Okay, so let's go. So una muna, syempre kasama natin si Marco. Pagka nagpunta kayo dito sa Vogue Philippines, dito sa showroom nila sa Caloocan, etong mamang to, si Mark. Service. Yan, at your service. So una, i-discuss muna natin Mark, no? So eto, yung first na 500cc nila guys at mga kaaro. Ang tawag dito, this is 500R. At available to sa ilang kulay na lang. 3 colors siya. Pearl white, okay. and the red. Yan. So, 3 kulay to na available pa din to. Meron pa rin naman, ano? Meron. Ito, naka-promo sa ngayon. We'll talk about that in a little while. Pero specs nito, syempre, again, it's a naked bike. Tapos, 500 or technically 471cc. Ayun, napakaganda rin. Yung unang motor ko, ito yon, yung R. Okay? Now, they have an updated version nito. So, first, digital yung kanyang panel. Yung kanilang bago ngayon, which is etong nasa kanan natin, pag-usapan natin, Mark, can you tell us kung ano specs nito ngayon? Unang-una, naka-sleeper clutch na siya. Kasi yung 500R, hindi pa naka-sleeper clutch. Then itong 525R, naka-sleeper clutch na siya. Then the panel, dati ang panel is LCD display lang. Ngayon, full colored LCD display. It's a lot different. Digital yung kasing nandun. So, alam nyo na, medyo simple siya. But this time, it is colored. Kaya mas maganda ang itsura niya, lalo pagka madilim. Kitang-kita mo, guys at mga karo. So, aside from that, Mark, ano pa ibang pinagkaiba niya? Siyempre, yung isa pa, yung design niya. Yung sa 500R kasi medyo marami pa siyang plastic. Then this one, the 525, mas simple. More aerodynamic siya.
Okay. Isang mapapansin nyo dito guys sa mga karo, iba na rin pati yung korte, iba ng konti niya dito. No? Tapos makikita nyo, syempre, yung kanyang mga stickers, mga ganyan, iba na rin syempre. Nakalagay dito 525, which is R, 525R. Tapos may emblem na siya dito. Yung dati kasi, yung V, yung parang V, yung ganito lang. No? Pakita natin dito. Sa kabila, ayan. No? Ayan. Ganito siya dati guys sa mga karo. Now, it's badge or emblem na pareho nito. Okay? Tapos, syempre, mainly, ang isang difference ay ang kulay. Makikita natin, this is in dark gray. Tapos, meron siyang mga ilang decals ng yellow, which gives character dito sa motor natin, guys, sa mga karo. At, very importantly, natin makakalimutan, slipper clutch na to. Kasi dati, guys, at mga kaaro, pagka baguhan ka nagmomotor sa big bike, medyo mararamdaman mo dito yung tigas ng medyo stiff yung kanyang clutch, pero this time na-solve yun. Dito, sobrang smooth ng shifting nito, no? Sobrang lambot. Sobrang lambot naman. Kaya, yun ang kagandahan. Yun ang improvement, no? Plus, of course, etong motor na to, meron tong nakalagay na 494cc na engine. Yung size, makikita nyo, halos pareho lang naman nung dati, pero mas, yung tuning niya, ibang-iba. Kung yung dati 47 horsepower yon, ito is I believe 53, ano? So it's already an improvement. At I will tell you guys of mga kaaro, kasi ginagamit ko ngayon yung kanyang demo unit, medyo significant, medyo malaki yung pagbabago niya ng performance. Siyempre, yung mga iba, pareho pa rin yung mga gulong, ano? Which is? Yung gulong, same pa rin, Pirelli Angel GT. Okay. Then the suspension, inverted fork na KYB. Kaya ba? This one. Siyempre, naka-Nissin din yung kanyang brake caliper, Nissin. And then siyempre, yung sole nito or yung kanyang ECU is Bosch. Bosch pa din, no? So, and then it comes in 120 sa harap at 160 sa likod na Pirelli Angel GT ang gamit nila. Tapos, same pa din yung tank na, no? 17. Tank is 17 liters. 17 pa rin. So, ibig sabihin, kahit magpunta ka pa ng Bicol, pa-refill na lang, walang problema sa mga long rides. Okay? Pretty much yun mga kaaro, ang information dito will have a different video review as well as yung gagamitin natin kung saan sa ang situation like on EDSA. Yung motor na yun, so abangan nyo yung mga videos na yun, check nyo lang, and we'll have another one and more details sa review natin. Pero ngayon, ang tanong, Mark, is magkano ito? Ang price nito is 330. 330,000. Yung upuan niya guys sa mga kaaro, pareho pa rin. At gustong-gusto ko to dahil makapit sa pantalon natin. Doon sa mga may height na 5'4", walang problema. Actually, ito kayang-kaya ng kahit, tingin mo, mga kahit mga 5'4" lang. Ako, 5'4" ako eh. Pero kayang-kaya mo na. Pero yung mga mas maliit sa atin, kaya pa rin, ano? Kahit mga 5'2", kayang-kaya to. Diba? Papakita ko sa inyo, ha? Yan. Pag tinayuan natin guys at mga kaaro, I'm almost flat, actually. Oh. Pakita mo yung sapatos. Oh, ganyan siya. Yan, no? Diba? So, ayun nga, guys, at mga kaaro. 330,000 for this. Really nice bike. Okay. Now, balik tayo dito sa... Ay! Nandito pala yung boss natin. Boss! Yan si... Sapladong boss yan. Yan, si Boss Arthur. Yan, mabait yan. Joke lang. Anyway guys, sa mga kaaro, ibabalik ko dito kasi ito naka-promo. Naka-promo pa ba? On cash basis nga lang siya. Pero ito dati kasi guys at mga kaaro, ang presyo nito ay 290,000. Okay, on cash yun. At ngayon, nag-promo sila dahil they're kind of, binibigay na lang na regalo to doon sa mga wala pa. If you want this, you can have this for 260,000. Naka-less 30,000 siya pag cash basis payment yun. Yun, pagka-cash. So tandaan nyo yun guys sa mga kaaro, pili na lang kayo, puti, pula, at itim ang available nila rito. If you have any questions, syempre, feel free, contact them sa kanilang page. Ang Facebook page namin, Vogue Philippines. Yan. Madalas ako yata sumasagot din, no? Ikaw? Lahat naman. Lahat naman sila. Anyway guys, sa mga kaaro, follow nyo na rin sila sa kanilang social media. They have Facebook, TikTok, Instagram, and yun lang. Tapos,
Oh. Vogue Tarlac and then Vogue Imos, may Facebook page na rin sila. Ayun nga pala guys at mga kaaro, so kung taga Norte kayo, Tarlac, pwede na kayo magpunta doon. And magbubukas na yung kanilang Imus branch. Okay? Sa kanila kayo magtanong kasi maraming nagtatanong sa akin akala nila ahente yata ako. Hindi po guys at mga kaaro, nagbablog lang po ako ng mga motor nila. Pero sila ang po pwede ninyong tanongin pagdating sa mga pricing at lalang-lalo na mga payment. So I guess that's it for this video guys at mga kaaro. Until next time, ride safe and drive safe all the time. Okay? Bye for now.